Actually, mas busy tayo sa kami busy sa construction worker. AJ, ikaw busy sa pangdadaya. Yun lang yun. Ako busy ako sa work. Ako rin busy ako sa work. Ako rin busy ako sa work. Ako busy ako sa As foreman. As foreman. Anyway, Sini ako. everyone, welcome sa episode 10 ng The Exit Interview Podcast. It's been a while. Hi guys. Miss nyo kami, Ilang no? weeks din. Sorry Namiss guys yung kung kakupalan na namin, namin kayo. Na-ghosting namin kayo for 2 weeks ba? Or almost 2 weeks? Almost? Dahil yun sa usapang 3 weeks. ghost. Nang ghost kami. Nag-ghost kami. Para ma-miss niya rin kami guys. Kasi hindi naman pwedeng lagi lang namin kayo bibigyan ng diba, ayuda. At ma-miss niya rin muna kami. Tsaka alam niyo yung toxic relationship? Yun ang meron tayo. Ito yun. Hindi lang company yung toxic, pati tayo toxic. True. Puso ang toxic. Ay, maulang hapon, gabi o umaga kung sino man or kung ano man. Ako si Bill. Ako si Masha. O CJ. My name is Nix. At ako si Matt. Ang ina-ina na Kasi palagi kami. Uy, Lagi may pause. Laging may ano eh. Alam mo yung pagkatapos nung kay Nicole, parang may action pa siya eh. Tapos parang mapapaantay ka kung ano yung gagawin niya susunod. Malay mo, ako, Inisip Mr. mo, Sholi. ulit. Hello! Iniisip ko kung mag-i-in character siya eh. Ako rin. Putang ina eh. Alam mo, Iniisip ko kung sinong tao yung ilalabas niya. kung Tsaka si... natatakot ako, Matt, kasi baka mamaya mali yung character na magamit mo eh. Ay, ayoko lang. Kasi isa card ko eh. Hanggang dito lang ka, Mr. Sholi. Okay, at salamat sa pakikinig ng episode 10 ng The Exit Interview Podcast. Tapos agad eh. Hi. It's been a while. Kamusta kayo? Kamusta kami? And, Busy? konting Kamusta update. ating mga kumpanya? Konting update sa atin. Anong bago sa inyo? Bagong work. Bagong utang. Ay! Bagong pinag-aaralan? Nice. Mati, anong bago sa'yo? Bago yung isang hair niya sa tuktok. Hoy! Nung nakaraan Bagong pa yan. Ay, May sakit kasi ako. Ito yung carpal tunnel syndrome. So, hindi ko na-discover na Ano yan? effective pala to. Pag ina-atake ka niya, gusto mo manapak? Hindi. Ginagamit ni Mati yan pag sawa na siyang maramdaman yung kamay niya. Sige na nga, mag-gloves ako this time. Pag nanam na kasi siya, shooting ko lang to. Oh, pag nagnanam, uy, may ghost na, may ibang kamay nung mahawak sa akin. Nice. Oh no! Inagos ako. At least, di ba, ibang sensation naman yung mararamdaman ni Matthew. Tayo na, parang malamig-lamig yun ah. Ako, anong bago sa akin? Bagong gupit ako. So, Yeah. ano, gagawin First time nila makikita yung mo, di ba? First time nila makikita yung bagong hairstyle mo. yes. Hindi na Kasi ganyan the na last siya time- before. Hindi pa. Hindi pa. pa. Bulk cut yung before. Ah. Tama, di ba? Bulk cut yung before mo. Oo, Cut. Bulk cut yung before niya eh. Alam mo kayo. technically. Dapat nga mas maikli pa dito. Talaga ng Koreano pinagagaya. Kasi ano yun eh, SB19. Kaso pang matanda kaya 20 na. SB20 siya. Ay, di alam ni Ate Nix yun, no, Temasha? Hindi, di niya nakita yun. Di mo pa Matanda na nakikita, si Bill. di mo pa nakikita yung SB20, di ba? Kung okay lang, maghinay-hinay kayo sa matatanda kasi yung isa dito, nag-gloves na Ay, nga, sorry. di ba? Kaka-relapse lang. Oo, Grabe nag-relapse. Oo. Ano yun, Matt? Dahil sa panahon, kaya nag-gloves ka? Or pag umuulan, nararamdaman ng kamay mo na, oh, ayan na, uulan na. Ayan siya. Nararamdaman mo nga, naganam na. Madami ka talagang kakaibang nararamdaman pag ganito yung weather. Very true, Hindi. very true.
Actually, almost 1 month na akong No. malamig. Bakit Giniginaw. in character ka na naman, Matthew? Masyadong giniginaw. Wala nang yung mayabang sa akin. Nasa mood ka ngayon eh, no? Sa mga listeners po natin na pumapatol sa matatanda, basta Binibenta na po namin to si Matthew. Yung mga gusto ng Tito Vibes, dito lang ako. Potato vibes. What the fuck? Aminado siya. What the fuck? Inumin mo yan! Inumin mo yan! Hindi ko kumakain. Ay, nako. kung kayo po ay kung gusto nyo kumain ng masasarap na pagkain araw-araw, kung hindi kayo worried sa kung gusto nyo maging kung caregiver ang pagiging hobby nyo, contact Matt. Para siyang Lagi kayo may aalagaan. dirty Hindi, old ano, man ako yung siya, nag-aalaga. literal. Dirty old man. Ako yung mag-aalaga. Yung nga lang, nandito lang talaga siya sa kwarto. Ay. O sa kalahanap mo. You I like remember so that? many kwento. Well, going back sa sinabi ni Nicole na maraming kakaibang feelings ngayong panahon, kamusta naman ang tag-ulan sa inyo? Kamusta ang hagupit ni Habagat? Hindi siya nakakatawa kasi on-site ako eh. So everyday may baon akong backpack. Nandun yung shoes ko, yung damit ko for office. Kasi sa office namin, yung bagong office sa work ko ngayon, kailangan formal or semi-formal. Bawal dress down. So, kailangan kong pumasok na naka-slippers. Tapos pagdating sa office ako magpapalit. So, sobrang hassle niya. But, syempre, mas mahirap para sa iba. Hindi ako nakapag-swimming eh. 2 araw ang absent eh. Nice one, Matthew. Nice one. Alam My niyo, God, speaking Grabe of na mga swimming, tibahati ko. may swimming kami later. Habang Ano yun? bumabagyo. Ano yan? anong Saan yung saan Yeah, swimming yan? literal na swimming sa Antipolo. Antipolo pati Hindi malamig Kasi out of nowhere. Hello, Makoy! Out of nowhere, nag-down payment na si Makoy. What the fuck? No, first week ng July. Hindi, usapan pa kasi namin yun na nag-swimming kami. Tapos, parang naorat na yata siya kasi parang antagal nung usapan. Nag-down payment na siya. So, Tapos napilitan bigla kayo. naman dumating na si Imong mama. Nagpagyo. Ayan. So after this, we're gonna go sa Antipolo para mag-swimming habang bumabagyo. Enjoy. Sana Enjoy hindi sa kayo swimming. magkasakit kasi puking inang lamig tapos magsiswimming. Nice one. May drug Yeah. test ba sa inyo, Masha? Wali. Kaya pala nakapasa ka, no? Ang inang mga trip niya yan eh. Na pang-addict. Trip nila pang-addict. Antipolo pati. Yung trip nila pang walang buhay. Pero alam nyo guys, sa, 'di ba, since start pa lang ako sa bagong company, training pa lang ako for third week ko pa lang this week. Tapos nag-start yung bagyo ulan-ulan this week. Nung last Monday, sobrang lakas ng ulan. 'Di ba masyado ng baha sa Marikina. Kasi dito sa place namin, kapag umuulan ng malakas, wala kaming madaanan palabas. Di siya actually bumabaha dito sa bahay namin or dito sa subdivision namin. Pero paglabas mo papuntang highway, wala ka talaga madadaanan. Lahat ng lusutan baha. So, I'm just so thankful sa bagong company kasi hindi nila kami, like, sinabi nila na unahin nyo muna yung safety ninyo. Huwag nyong piliting pumasok kung hindi talaga kaya. Kasi baka mamaya makapasok man along the way sa work. Saka, hindi natin alam yung disgrasya, yung baha, on whatnot. So, thankful lang ako nung Monday na hindi talaga kaya pumasok.
Sabi nila, no need to push yourselves, guys. Just be comfortable sa house, update us kung meron mang mangyari, and then we'll see tomorrow if makakapasok tayo. Yan, ingat sa lahat. Just so At least. thankful na ganun sila. That being said, Yeah. Ang bait nila. may ano yung experiences nyo sa companies na napasukan nyo wherein pinilit talaga kayo pumasok? Despite the fact na peligroso ang dadahapin nyo. Ano yung mga This companies? noon. Go. Previous company, not previous talaga kasi matagal ng company. Nakalimutan ko kung anong bagyo, but that was 20 Yolanda yata yan. Or basta yung nagbaha din siya sa Cubao area. Sa Cubao yung area niya. Dahil yung baha is nasa Bewang na. Tapos, kotse ko noon is Vitara. Sabi ko, hindi ko siya madediretso, although 4x4 siya. Hindi ko ipagsasapalaran. Ang sabi sa akin, iwanan ko. Tapos ganyan, hindi daw kasi pwede. Tapos, iniwanan ko siya sa isang gasoline station sa Katipunan. Tapos, talagang may gawok ako nun. Tapos, kapag yung mga umabsent kong mga cowork is pinapilan pa. Mamaya ko sasabihin ko anong company siya. Oh shit! Tang ina, pinapilan. Dahil ayun na nga. Alam ko nagpa-ano sila eh. Pwede ba sabihin dito yung word or i-blip mo na lang? Nagpa-dole sila. Nagpa-dole sila dahil doon. Yeah. Actually, gusto kong balikan yung dole. Kasi, Later. oo. Kasi nabanggit ko nga kanina, season of givings ngayon sa dole. may ano kasi, may nag-reach out sa aking tropa. Siguro, Quantrix or, Quantrix. Naging tropa. Hindi ko ko sa sinabi yung company, pero ikaw nagsabi ng company. Charis. I don't fucking care, dude. Tropa ko sa Quantrix, tapos nasa bagong company na siya. Ngayon, di ko nasasabihin. Yan. Di ko nasasabihin. Tapos, nag-reach out siya sa akin kasi nagtatanong siya kung anong steps yung pwedeng kunin para sa balak niya magpadole. Kasi, pinapilan din siya dahil umabsent, dahil baha. Ang problema, hindi naman talaga siya apektado ng baha. So gusto kong i-deep dive natin to ng maayos-ayos. So, Oh my technically, God. ang ginawa niya is Nagrason. Parang nagrason siya na, hindi po ako makakapasok ba sa amin kahit hindi naman. Hindi baha Tapos sa kanila. pinapilan, Hindi baha So, parang- yung... nagsinungaling siya para lang hindi makapasok. Yep. Tapos, siya pa may ganang magreklamo. Yep, ganun na nga. So gusto kong pag-usapan natin yun. Before natin pag-usapan yan, share ko lang. Hindi ko nasasabihin yung year kasi baka mahulaan nila kung saan company to. But, noong time na yun, work from home ako. And then, we have agreement na kapag may power outage or wala kang internet, papasok ka sa office. However, that time, may bagyo. Like this time din, baha and wala kang madaanan palabas. Pero bearable naman siya. However, that time, may sakit yung anak ko si Ino. May lagnat siya. Yung ilang tao lang dito sa bahay is ako and siya. Si Mark Bilan, si Mama, nasa Pangasinan that time. So, ang pasok ko is 7 p.m. 5 p.m. pa lang nag-update na ako sa TL ko na, TL, baka malate ako kasi wala pa kaming kuryente. And at the same time, may lagnat yung anak ko. Tapos ang sabi ko, pag nagkailaw, maglalagin agad ako. Tapos sabi niya, that will still hit the abs. Ito yung pagkakasabi niya. That will still hit the abs. Also, pag may power outage, dapat on-site tayo as per agreement. I can only buy you so much time, pero think of a way na makalagin ka. So sabi ko, sure po, makakalagin ako, pero give me some time na magkaroon muna ng kuryente. Kasi sure naman ako magkakaroon ng kuryente. Tapos, parang,
nag-reply pa siya sa GC. Nag-reply pa siya sa GC ng Yes, ano, Matt. na ganun. Sorry. Yes, excuse me, Matt. Sorry. Bless you. Busog. Nabusog ka na. Tapos, nag-reply pa siya sa GC. Tapos, chinat niya ako na, sabi ko kasi may sakit ng anak ko, hindi ako makapasok sa office. Tapos, may chat siya sa akin na, wala ba ibang malapit na relatives na pwede ko pag-iwanan kay Ino? So, syempre, as a nanay, wala na akong naisip that time. It's my fault. Pero, alam niyo yun, na sobrang inis ko, nag-reply ako sa GC. Sabi ko, kung kaya ko lang dalhin yung anak ko sa office, dadalhin ko para makapasok. Ay, anong gagawin ko? Umuulan, bumabaha. Tapos may lagnat yung anak ko. Tapos gusto mo iwanan ko sa relative. So, yun. I just wait. Sa GC ka Wait lang nag-reply? ako. Oo, sa GC ako nag-reply. At saka alam mo kung alam ko lang dati yung ano ng dole na bawal, or hindi naman bawal, pero like, ano nga ba yun? Yung hindi pa papasukan, ay walang papel kapag may calamity or malakas yung ulan. Sana alam ko yan before. Actually, parang ngayon lang talaga yung most likely tao. Yes, Bago lang yan eh. Alam ko. Bago lang to. I mean, Yeah, 2022 21. recently na lang naging 21, aware ang mga 22, tao oo. sa what you can do, or I don't know kung ngayon na ba na-implement yung mga pwede mong gawin step for doing the dole stuff. Diba, remember before yung mga union, ngayon, hindi Actually, na masyado makakita ng gano'n, yung mga nag-union. Go. Yung iba kasi Hindi ko ang ano, reason is Di ko alam kung tama yun sa pag-iisip ko na parang ngayon lang sila na-inform or dahil sobrang accessible na ng social media and Yeah, internet. exactly. Ngayon lang sila na parang namulat na pwede pala to. Kasi before, ang mangyayari bago mo malaman yung rulings, pupunta ka mismo sa office nila. Or babasahin mo siya sa news. Paano kung walang news about that? Hindi mo din alam, di ba? So, sa sobrang accessible ng mga information ngayon, so parang nagkaka-idea ng tao, mali pala yung ginagawa ng ganito. Hindi. Mali pala yung ginagawa nila. Tsaka nung 2022 lang, nagsimula yung single entry approach or SENA. Kasi dati, tama nga si EJ, dati kailangan mo pang puntahan manually, kailangan mo mag-file ng complaint manually bago ka makakakita ng action. Pero since 2022 and online na siya, mas accessible na para sa ating manggagawa ang pagpa-file ng SENA. PSA lang. PSA lang muna sa mga co-employees natin dyan. Sorry, EJ. Kapag sa tingin nyo kayo yung nababalabag na aagrabyado o inaabuso ng inyong pinagtatrabahuhan, whether BPO kayo, whether regardless ng industriya yung pinagtatrabahuhan nyo, huwag kayong matakot lumapit sa SENA. Mag-file ng SENA. Kasi yan ang kaakibat nating mga manggagawa para paniguraduhin hindi tinatapakan yung pagkatao natin. Ha? Pero, wag naman kayo, oy putang ina. Umirap lang sa inyo yung manager nyo. SENA, SENA agad, Hindi lang naligo yung manager nyo, SENA agad, putang ina. Dahil hindi ibig sabihin na nag-SENA sila is sila yung papaboran. Yes. Pero, Parang mitigation pa rin yun ng side mo tsaka side ng company. Baka hindi mo lang nagustuhan yung side ng company kaya ka nagpa-SENA. Hindi pa rin yun, acceptable yun. Diba? Pero balik tayo muna sa kwentong baha. Since maganda yung starting point ni Mashi at ni Nicole. Lumusong na ba kayo sa baha para pumasok? Or Ano umuwi? naman? I mean, actually, recently lang ako naging Aquaman? Kasi before naman talaga, nung part pa ako ng Red Cross, Si Matt yung red dun sa Red Cross. I mean, yung ibang pinasukan kong restaurant,
part sa amin na pag may mga ganyang calamity, we do mga food stuff. Mhm. Kasi Parang mga nagdo-donate company- kayo? Oo. Kasi yung mga Nagdo-donate naging kayo? company ko, like, yung dati kong companies, parang part siya ng San Miguel Corporation. So, we do stuff like, yun nga, food pack. Ayun. Talagang kami na talaga nag-volunteer. Kunyari, kung ako kaya kong lumusong, I'll go for it and then, yun, do the Hindi, stuff. pero ano yun eh. Parang, Resilient. Talagang napaka-resilient yung yung sa case mong yun, Matt, ano siya, parang nag-volunteer Volunteer? ka para makatulong sa iba. Pero nagkaroon na ba ng time sa buhay mo na wala kang choice, kailangan mong pumasok Sa pilitan. sa pilitan, Sa pilitan. ayun lang, wala akong gano'n, wala namang akong instances hindi ka na stranded or kung ano man, hindi ka nakauwi, ganun. stranded ako one time. Kailangan ko mag-check-in para lang alam mo yun, mapalipas mo yung buong araw. Yung Ako- pumasok ka ng basa, uuwi ka ulit ng basa. Eh, Ako meron na akong kwento rin na ganyan. oh, So, Ano, wait lang, pinasok niya yung basa. mali! Mali! Nag-check-in siya. Nung Ah, kasa- okay. Umuwi ka ng basa, babalik ka ng basa ulit. ano? Pumasok ka ng basa, uuwi ka ng basa ulit. Ayun. Pumasok Like, ka, bumalik. Ina, Bakit na basta yun na Pumasok yun? ang basa, Ibang uuwi basa. ka ulit ng uuwi ka ulit. Mali na naman yung topic niya. Papunta na naman sa iba yung topic. Ay, ito ba? Sorry, Pero sorry. ayoko na, Hindi na mamamaya, iba yung pipigilan. maisip niya eh. Yun Kasi ang yung hirap ko nun, lang. diba? Kasi sabi niya, nag-check-in, tapos pinasok niya yung basa. Oo. Ano mga naisip niya pag nag-check-in, hindi ba pwedeng malapit lang yung motel dun sa... hindi talaga, Matt. Hindi. Kung si EJ nagsabi o kaya kung ibang tao nagsabi, normal. Okay. Ha? Nagpahinga ka. Pero pag si Sa'yo Matthew galing. Paulinong nagsabi, mali Ay. talaga. Yung sa akin naman, dude, Parang may side quest eh pag ikaw yung nagsabi. mismo. Yung ano, yung kauna, nag-iisang beses na lumusong ako sa baha. Muntik, dapat magre-resign na ako the day after. As in, tangina. Kasi, galing ako ng office. Tapos, nagko-contemplate na ako kung papasok pa ba ako o absenan ko na lang. Kasi, may bagyo warning na the day before. Gusto kong i-keep yung record ko na walang absences. Pumasok ako. Tapos, nung una, medyo light pa yung baha. Tapos sabi ko, sige kaya yan. May masasakyan naman siguro. Putang ina, walang jeep, walang kahit ano. So yung way ko kasi, technically kayang lakarin pa uwi. So nilakad ko parang bumili pa ako ng payong nun. Pagdating ko sa gate 5, yung baha hanggang tuhod na. And alam mo yung diring ako. Kasi despite my appearance, mas maarte pa ako kay Matt. Pagdating sa Despite of your appearance. as in Gamer ang puta. alam mo yung pag ito nung nakaraan lang, bumili ako ng Yossi sa sa fucking Lawson's. Nalubog lang yung paa ko sa puddle of water, parang naligo na ako pag uwi ko kasi kadiri, ganun. So itong bagyo na to, napalusong ako sa baha para lang makauwi. Knee deep level of flood. Tapos nakita ko yung gilid ko may basura, parang kung wala lang akong kasama, feeling ko nagsuka ako doon. Ganun ako kaarte sa katawan. Tapos, yung TL ko that time, pinapapasok ako. Sabi ko, di ako papasok. Ganyan. Di ako papasok. Magre-resign na sa isip ko, magre-resign na lang ako kaysa pumasok. Tangina pala nitong taong to eh. Turns out, buti na lang,
that time, may work from home option kami. Parang pinayagan kami mag-work from home. Kaso, ang caveat naman nun, pinag-OT niya ako. Paid. Paid naman, Paid. syempre. Kaso, Mandatory? Mandatory OT. sa Pilipinas, bawal sa atin ang mandatory OT. So, or sa company na to rather, bawal ang mandatory OT. Pero hindi, alam mo yung forced volunteer OT, yun na lang. Oh. Ganun yung Parang nangyari. wala kang no choice. Wala kang no choice. So, ang nangyari, after ng full shift ko, pinag-shift niya uli ako. My God. Full shift ulit? Full Or shift. Bawal. Full shift Oh, ulit. shit ulit? Oo. nag-double shift ka sa isang araw? Yes. Ayan ang kadole-dole. Tapos, humihindi ako. Sabi ko hindi, ayoko, Basta kang bayani. may gagawin ako. Tapos sabi niya, hina ako naman sa'yo, ganyan. Putang ina mo ka. Tang ina mo, sige. Tatanggapin ko yan. Alam mo yung nagbubrew na sa akin yung yamot ko na sabi ko sa sarili ko, sige, magdo-double shift ako. Pero mag-send ako ng notice sa HR tsaka sa NLRC. Ilalapit ko na to sa Sena. Pero midway ng shift, naka 4 hours na ako. Bill, log out ka na muna. Sige, okay na muna yan. Salamat sa pag-cover. Bawal pala, sabi ni HR. Sabi ko, sayang. Ang ina, 4 Going there hours ka na lang. Pana. Oo. Sayang. Actually, naka 4 hours ka na. Pwede na yun. Kasi Lang, 4 hindi hours. considered OT pa rin yun. Oh, considered OT siya. Pero, OT pa rin yun eh. Basta hindi ka umabot ng 6 ata? Something like that. 6 hours ang Basta- ano natin. Pero kasi, di ba, pinilit ka eh. Eto Hindi yun. siya May company ate na mandatory OT. It's fine. Hindi. As long hindi siya lalagpas sa 6 Oo. hours. Pwede ang mandatory OT. Ayun, Depende pwede sa mo. kung na kailangan ng Business. ano tawag doon? Oo. Business, yeah. Nakadepende siya sa business needs. Pero ako na paano pa rin pag double paano pag hindi naman siya kasama sa pinirmahan mong contract? Hindi. Regardless eh. Rulings ng company yun. Oo. Parang- Regardless. So, pwede ka nilang pilitin na mag-OT. Mhm. Paano pa pag sa ibang bansa mo ginawa yun? Depende, Matt. Kung sa G7 nation mo siya ginawa, yari ka. Pero kung Ay, parang, kasi ginawa ko na yun before, like, parang nare-realize ko 16 hours na ako nag-work. Pinauwi na ako. It's a no, 16 hours straight. Pero sa ibang bansa, merong mga kapwa natin Pilipino na nagsi-16 hours straight. no, dude. Pero Oo. iba-ibang, Oh my God, dito may 16 maabot ng lapas ng way back. Merong times na kapag ka like ad hoc ka na or kasama ka na sa Ad higher hoc. ups. Di ba yun yung nagda-drugs? akala ko yun yung chicken. Ah, okay. 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 Sorry guys, kagising ko lang medyo lag pa. Hindi ko pa siya nag-gets sa una. Umabot siya like pumasok ako ng 9 p.m. Mag-out ako ng alas 12, ng alas 11 ng 11 a.m., 12 p.m. ganun. So abot siya ng ilang hours. 13? Kasi sa sobrang- 14? Yes. Abot siya ng ganun. And Tama that ba? time And pagka and Gusto ko yung energy niya eh, no? Palatang bagong gising. nung time na yun, parang walang day Morning off. ate. Walang day off. Umabot kami ng 10 days. Ah. Walang day off. yun ang illegals. Putang ina. Yun ang kadole-dole. 10 days, walang day off. Oo, walang day off. Ano ka, Kasi nga- bayani? Bayani talaga. Pero alam mo, nung time na yun, kasi nire-romanticize ko pa yung work eh. Work to eh. Kailangan ko kumita ng pera. Gago. Pero alam mo, May idea na ako kung ano yung sinasabi ni Masha. Ako din eh. Ano, di ko alam yun. Share nyo mamaya.
Pero alam niya yun, siguro kung wala akong experience sa ganun, wala akong share ngayon. Happy to serve. Happy to serve para masabi sa inyo guys na pag ganun na, ipadalay na na. Pero feeling ko Pero may guys, mga iba pa rin, may mga iba pa rin talaga siguro na agrabyado na parang they have no idea how to do yung process sa dole. Oh, dude. Minsan, Feeling- minsan alam nila yung process. The only thing that they hold on na wag ituloy is ang hirap humanap ng work Yeah. ngayon. Yun, isa na yun. Actually. Tsaka, And isa pa, hassle. Hassle Yun, para sa hassle. iba ha. Hassle ng proseso. Actually, hindi siya hassle yung process. Hindi siya hassle kasi yung the last time na ginawa ko siya. Ang bilis, girl. Ang bilis. ang Like, bilis lang. nag-email ako Yun. ngayon. Like, 2 days. Na-process na lahat. Mm. Yun nga, kasi yun yung parang stigma sa iba na pag magpapadole ka, pag magkakaso, masyado ma-process. Teka, Or yung PSA mga- ulit. Out of reach. Sorry Or yung everyone. mga hindi masyado techy. Siguro yung mga takot mag-email, yung... Wait, Mati. Wait. For the sake of our listeners, pwede bang paki-explain kung ano yung proseso Na, pagdodole. comment nyo na lang. ng pagdodole? Explain natin. Pangina, pinag-uusapan natin tapos may bobo pa lang nakikinig na di alam kung paano, di ba? Kasi, Oo, Hindi pa Kailangan talaga. papacomment Google mo na lang naman. kung ano eh. hindi nila rin kasi alam yung proseso. So, O sige. sige, Mag-explain. Hindi ako. start ka Matt, explain mo. Hindi ko alam. Kaya kayo mag-explain. So, ikaw yung hindi teki na Hindi ako muna matatanda. internet yan. Pero wag naman yung ano, no, yung every may nakita kang ano, Mali. padole-dole agad. Dapat isipin mo din yung parang kasi ako pag ganyan, may mga instances na kadole-dole to. Pero isipin mo lang din yung parang severity. Mm. Kung binigyan ka ba nila ng chance dito sa isa, 'di ba meron nga ibang company may warning 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 1 sa 4. Like bigyan mo din sila ng ano, wag naman yung konting ano, dole kita. Actually, kailangan ipapasok ko na yung story ko regarding dun sa lumapit sa aking tropa. So, ayun nga. Nasa malaki-laking company siya ngayon. And pinapilan daw siya kasi umabsent siya kahit ni-reason out niya yung baha. So, gusto niya, nag-reach out siya sa akin. Sabi niya, Chong, papadole ko to, ano dapat ko gawin? For some fucking reason, abogado yung tingin niya sa akin. Sabi ko, mukha ba akong abogado? Tangina mo. Abogago. Abogado. Abagago ay. So sabi ko, tinanong ko, rather, anong nangyari? Sinabi niya, nagsabi ako sa TL ko, baha. Tapos pinapilan ako nung pumasok ako. Baha ba? May picture ka bang sinend? Yun nga, humihingi pa ng picture, di na ako nag-send. Nagtulog-tulugan na lang ako. Okay, sige. Bumaha ba talaga? Hindi. Pero reason ko lang yun. Tapos ang point niya is, gusto lang talaga niya ipadole. Ang sabi ko sa kanya, Brad, Talo siya doon. hindi sa talo siya eh. May ano siya, may laban siya kung ilalaban. Pero ang wag siyang masyadong gahaman. Wag siyang mapanglamang na nilalang. Wait lang. Kasi Ano ko lang yung context, Big, Go. na so, ang trip niya lang is ipadole talaga yung kumpanya. gusto niya lang magpadole ng kumpanya. Wala siyang parang ibang reason kung bakit niya gusto ipadole. Basta gusto lang niya. Hindi. Or Yung parang reasons lang? perahan lang. Yung reason niya is napapilan daw siya. Pwede ko ba ito? Napapelan daw Oo, siya. pwede ko. Okay. Padole ko kaya to, no? Hahaha. Anong kailangan kong gawin para magpasena? Para Papelan siya because nagsinungaling siya. Kasi absent siya. Pero dahil siguro yun sa hindi siya nag-send ng proof. Oo. Mm-mm. Di ba Most kasi- likely, hindi siya nag-send ng proof. Now, Kasi 'di ba pag nagsisend ka naman ng proof or pag nagbibigay ka naman ng mga evidence mo na hindi talaga makakapasok, i-acknowledge naman dapat yun, di ba? Tsaka ka dapat magpa-dole. ang sabi nga niya, ang sabi nitong tropang to, sabi niya parang
personal stuff yun, di na dapat sinesend. Kaya nung sinabi ni Matt, parang invasion of privacy, hindi na dapat nagsisend ako. Parang, mali yan. Imagine mo, may negosyo ka. Yung negosyo, may restaurant Parang ka. ilagay mo yung sarili mo sa paa nila. Oo. Yung, Parang ikaw yung may-ari ng kumpanya, tapos may employee kang ganun. hindi lahat ng actions ng kumpanya against sa'yo. Most of the time, ang actions May ng business kumpanya is to survive. Para i-make sure na yung product na binibenta nila or yung product na nilalabas ng company na to is ma-deliver on time. It just so happens na yung product na dinideliver ng companies natin is manpower. Tayo. Time natin. So, and pag gets ko rin yung point ng mga may mga companies na nagsasabi na hindi nyo ba naiisip yung implications ng absences nyo sa company? Ano ba, mas gusto nyo bang mawala yung company para sa person? Gets ko. Parang mas malaki yung nalulugi sa kumpanya compare sa nalulugi sa mga Oo. employees. Kaya nga nung... Ito na lang sa mga listeners natin. Discretion yun kung ayaw niyong pumasok. Pero kasi guys, isipin nyo, pumirma kayo ng kontrata. So, responsibility nyo rin na pumasok and then gampanan yung trabaho ninyo. Kung hindi naman talaga kapasok-pasok at hindi naman, baha naman talaga sa inyo, okay yun, a-absent Tandaan kayo. niyo, pinirmahan yung kontrata under pressure lang Hindi under low Yes, pressure hindi area. under low pressure. Pero kung hindi naman kayo apektado ng baha, kaya nyo namang pumasok. Ano ba naman yung gampanan nyo pumasok kayo? Pero, Kasi, at the same time, kapag feeling nyo hindi worth it, hindi worth ng time nyo pumasok, hindi safe, huwag nyo True. pilitin pumasok. Yes. Kasi, lalo na pag sinabihan kayo ng yung mga lines na sinabi ko, di nyo ba naiisip yung mangyayari sa company pag umabsent kayo, blah blah blah. I don't give a fuck. Wala akong hindi ko obligasyon na lumago ang kumpanya nyo. Kumbaga parang yung mindset yun na nandun na ang kailangan yung mindset dun is yung Safety first. Safety first. safety first. Yes. Safety first. Kumbaga, Tsaka, or hindi nyo kailangan problema. kunyari, kung lulusong ka, ano ba mangyayari sa'yo? I mean, although sabihin natin, hindi mo alam ang dadaanan mo, tatahakin mo. Kasi nga, marami akong nakausap na paano ka nakapasok, paano ka nakapunta dun sa work mo. Marami silang dinaanan ng lugar. So, talagang Dedicated sila pumasok. dedication. Hmm. So, kung ikaw talagang alam mong lahat ng possible point is wala talaga at ma-endanger yung sarili mo, yung health mo ang ma-endanger. Don't take the risk. Sorry, may gusto lang Masingit ko lang. Go EJ, sige. Masingit ko lang. Speaking of dedication, share ko lang yung girlfriend ko. Tangina, sobrang dedicated sa trabaho. Mhm. Naalala mo kahapon, di ba sabi ko LOS yung internet ko. Mhm. Tangina, parang 1 minute na lang yung kailangan niya na mag-login. Bumalik yung internet. Mhm. Tapos parang tuntua siya kasi makapasok na siya, makakaganto na. Tapos midway, like mga 1 a.m. ata yun or 12, nawala ulit. So, tinaga niya mag-data. Kahit hindi siya nakakatawag. Ganun siya ka-dedicate pumasok. Putik na yan. May mga trabaho kasing masaya pasukan. And na yung tipong rewarding everyday. Na yung tipong nangihinayang ka kasi di ka nakapasok. May mga ganun. Ganun yung naramdaman niya. Parang di Parang naman. sayang. Oh, hindi, dude. Hindi, Ay, may ganon. hindi, nagganon din kasi ako, nag-data rin ako para lang maitawid ko yung isang buong shift kasi nga walang internet. Pero yung trabaho Sinaga ko lang kasi kailangan ko ng pera. Ayun.
Yun din yung reason niya. ako kaya hindi na ako masyado nag-risk before di ba na-mention ko na lumulusong talaga ako sa baha before. Ang naging consequence sa akin is yung before parang wala akong pake sa nangyayari sa pako yung kalipunga. Yes. Ayan ang kinakatakot ko, kaya yung previous baha, hindi ko talaga nilusong kahit malapit lang yung company ko, as in malapit lang, pero yung baha is aabot ng kipay ko. Dahil magkaano Oh, pa God. yung kipay ko. Magkakaalbo yun. Magkaali po nga yung kipay ko. Sabi ko, hindi talaga Di ba kaya. uso ang leptospirosis Yeah. sa baha? Leptospirosis sa kipay. Tsaka kung ano ka, lulusong ka sa baha, hindi worth it yung 1K? Aday mo? Hindi talaga. Sa gamot pa lang. Maintindihan naman yun ng Alam. company. Pero, True. para sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon ako ng misfortunate basta. I was unfortunate enough to be the managers of these people. And unfortunately, ako din nag-interview sa kanila. Isang paboritong spiel na bumabagsak sa interview. May nagsasabi, so it's a known fact that in Metro Manila and in NCR, flooding is very prevalent. What would you do in case a flood has been or a flood warning has been issued? Itong mga to, share ko lang ha, poke ng ina eh. Oh, that's easy. ina. I will plan ahead. I will look for other routes. Haha! Pero, in reality, dumura lang yung langit. Bill, absent ako. Bill, Ang naulan na kalento lang. ko pa, ang Nilabi. kalento ko ba sa interview ni yung kay Bill, yung sagot ko, yung sa isa ko ngang company, pumasok ako kahit baha nilusong ko. O bakit? Yung tinanong mo sa akin, ano nangyari? Ang sagot ko sa'yo. Matt, di ka kasali. Wala ako, tatanong mo pa ako pukin ng ina. Baka gusto yung ginastos ko nun. Parang, napaisip ko, parang, ay, isang swerte pala yung ginawa ko. Check-in ako. Okay, no worries. Kasi naman, TL, I can work under pressure but not under low pressure. No? To be fair, hindi na low pressure yun, okay? It was a tropical storm. Yeah. And, excuse me under pressure pumasok ako nung may lagnat ako. Pero, in fairness naman kay Bill, kinabukasan, chinat niya ako. Tinanong niya kung okay ako. Sabi ko, may lagnat pa po ako. Sabi niya, Day, ipahinga mo yan. Well, sabi niya na yan, pahinga ko. Edi, go, pahinga. Hindi ko naalalang nangyari yun and wag ka Oh, mag- excuse me. I have a screenshot. May Gusto screenshot ko ako. magsalita rin na yung mga sinasabi niya, pero wag na. Salamat, EJ. Alam mo, ang bait-bait mo, EJ. Uy, Alam mo, EJ, ko rin one time na lagnat ko. Oo. Wag ka na magsalita, EJ, kasi Pumasok ikaw, ako kahit EJ. may sakit. Bata naman Si ako, EJ ano, pumasok. Hindi pumasok kasi masakit pa yung sikmura niya. Kwento mo na, wala ka Masakit na talaga. Si Nicole, pumapasok kahit may sakit. To the point na hinihimatay na. Tapos ang Hindi, ending, parang nga uuwi din naman midway. parang nga naman yung absent, mas marami, di ba? Hindi talaga kasi ako ma-absent, dude. Kahit Gago, saan ito yung, company ako. ito yung malapit Yun kay lang. Nicole. So, nagagawa ko ng scores, di ba? Nag-calculate ako ng scores, rather. Tapos, pinag-usapan namin ni Nicole yung scores niya. Sabi niya, hala, ba't wala naman akong absent? Bakit ang baba ng attendance ko? Malamang, ilang beses ka ba na-sent home ngayong buwan? Ang ina mo ka. Sabi ko, huwag ka nang pumasok. Hindi, papasok ako. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, paplakda sa Lapit lang station kasi. niya. King ina mo. Kaya nga ma-absent na lang ako ngayon. Salamat. Thank you. Hindi kasi Pero- hindi talaga kaya. Natatakot na akong matumba kasi meron na ako napanood na himatay. Tumama yung ulo. Kaya pag hindi ko na talaga kaya ngayon, sabi ni Joseph,
Wag ko nang subukan. Oo, dude. Ang trabaho, Tama lang naman. andyan lang yan. Pero, regardless, Buhay. para saan ba tayo nagtatrabaho, di ba? Yun yung... Sa sarili natin. Para makatambay. Ay, sorry. I mean, hindi ka mali. Hindi ka mali. Pero sa sa mga listeners natin, sana guys, sipin niyo muna yung kung yung health ninyo muna. Safety Health nyo. first. Yes, and safety ninyo. And Safety kung sa tingin ninyo ngayon nakakaranas kayo ng yung ganitong mga usapan, yung mga pinapapasok kayo kahit na kailangan yung mag-swimming sa baha, sana next time makahanap kayo ng considerate na company. Napahalagahan muna yung safety ninyo. Or actually, you know what? Fuck company. Sana makahanap kayo ng considerate na boss. Yun Boss. lang. True. Oo. Considerate na supervisor. Kasi, ang company, ano yun regardless of what you feel, may kailangang bayaran yan. Mm-mm. May Saka, downline yan. Tsaka unang-una sila yung namuhunan para Oo. makapagtayo ng kumpanya. Kumbaga, mas malaki yung nawawala sa kanila every time na may delay or may hindi makakapasok. Lalo manpower ang service, di ba? Yep. Pero, 3 months. hindi mo Go, hindi mo DJ. kailangang isipin yung part na malulugi sila kasi dapat may plan sila ahead of that. Kasi possible Yes, talaga may siya plan. mangyari. Oo. Possible talaga siya mangyari sa atin. Lalo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang companies or ang manpower companies na kagaya natin or mga BPO companies na lang, sige. Usually, 3 months ahead of time ang nakalaan na pondo para sa pagpapasweldo. So, hindi sila malulugi talaga. Usually. Oo. Usually. Pero, Depende again, na lang guys, yun. maging responsible din kayo kasi gaya nga nung sinabi nila, merong 3 months ahead of time backup plan ng mga company, pero yung mga absences and lates natin, binabayaran nyo ng company sa mga clients. Ergo, Or Kung ayaw mo rather magtrabaho, nakakaltas sila. huwag ka magtrabaho. Putang ina ba nila? Resign ka na. Mag-resign ka na lang. Mag-resign ka Mag-resign na lang. ka na. Tangina, ina. Parang may exit interview na. Pero, Hindi. Ganito, bago ka mag-resign, pakyuhin mo yung Maghanap ka TL muna. mo. Sayang, Kahit- Bill. Araw ka kala ko na. sabihin mo, maghanap ka You know? muna ng bagong trabaho. Okay, nahirap maghanap ng trabaho doon. Uy, Ngayon, but dude. ako, swerte naman ako sa management na napapasukan ko. Swerte din ako sa TM ko, current TM ko. Oh. Then, my So yung previous dating PM mo, hindi... Appreciation shout out. Kaya shout out kay TM Lando. Hey, what up, TM Very Lando? considerate naman siya. Hey, nice one, TM Lando. Yung dati mo TM, hindi. Nice. Sino? Sino yun? Ay, di mo nga pala kilala, no? Tsaka Hindi, ayun, kasi lagi naman ako kino-coaching. nako-coaching ni TM Lando every week. Oh. Like, twice a week. Oo, sino kaya di nag-coaching? Tangina, imagine mo, no? Nagko-coaching ka. Di ka na nga pumapasok ng isang linggo. May coaching ka pa. Angas mo naman. Hoy, wala akong absent nung nasa ako. Sent home lang. Yung taon lang. Nagtatampo kasi siya dahil iba daw yung kino-coaching mo. Mm-mm. Hindi mo doon. Oo, sa bagay kami ni EJ, parang lagi kami nako-coaching eh. Bida-bida. Ayan, na-coaching. Kinoaching nga niya ako. Unfortunately, magbabalik ang exit. Buisit. Okay. Bukod sa absences, may mga instances ba na nasabi nyo sa sarili nyo as a professional na tangina, gusto kong Professional? ipadole tong kumpanya ko. Ganon. In your careers. Sa akin, share ko yung experience. Yung kanento ko sa'yo. Ang dami nun. EJ, alin dun? Hindi, yung kanento ko Dami sa'yo nun. before about sa yung ginawang bala sa akin Men. pang alis ng company is EJ, misconduct. Hello? yung sinabi mo nga sa akin 5 minutes ago, kinalimutan ko na yung ganyan pa kaya. Kasi ganito bagay, ganito yun, EJ. Dapat sabihin mo, like yung nakwento ko sa'yo, so for context lang, ganito.
Kasi para alam namin, bababalikan namin, di ba? Mababaknak namin, ano ba yung Alam ko nakwento na. mo? Pero, Alam ko na kung Masha, mas maganda kung tatanggalin mo yung echo sa mic mo. Kung okay lang. Ay, Kung okay lang. Kasi baka ipadole na kita. DD12, size 2 ni Masha. paparating na sa Santolan Station. 505 may Eagle 1 dito sa 505 ulit ang over. Arriving Ayun nga. at Santolan Station. Paparating na sa Santolan Station. Oh, Eagle 5, ano yun? Tuloy mo yung sinabi mo. ayun nga, yung kwento na misconduct yung ginawang bala sa akin as para matanggal. Aha. Bigyan ko lang kayo ng parang brief context. Salamat. Kasi Appreciate hindi you. ko alam kung Thank you. hindi ko alam kung pasok pa sa NDA to. Hindi ko alam. Hindi. Hindi na, 'di ba? So, yun parang ang nangyari nun is Maging ano ka lang, Since maging vague ka lang. yun, since developer ako, full stack dev yung position ko before. Mostly na hinahandle ko is VIP clients. VIP clients, sila yung mga maarte. Sila yung Ma- very important people. Tsaka ano, Very sila idiot yung, people? pwede? Hindi, sila yung ano, parang kahit hindi sila nagbabayad Man. ng tama, Oo. kailangan mong gawin yung trabahong inuutos nila. Na kahit imposibleng gawin yung trabaho, kailangan mong gawan ng paraan. Parang ganon. Ngayon, merong isang client na nagpaayos ng website. Okay, may instructions na binigay, may mga documents na binigay. Then, ang gagawin ko na lang is ilalagay ko yun sa website nila. Parang i-insert ko lang, ganun. Tapos, meron pala silang usapan ng project manager na hindi ko alam. Meron pala silang functionalities na gustong ipalagay na wala doon sa documentation na binigay nila sa akin. Tapos, Ganun yung tapos di sinabi ko ito yung ginawa ko. Tapos after nun, meron na akong letter sa HR na notice to explain about dun sa issue, NTE. Di in-explain ko ganto ganyan. Dumating ako sa suspension. 30 days suspension. Kasi ang reason nun is VIP yung client, kailangan prioritize sila. ano yung nagpahinto sa'yo na magpadole? Mental health ko. Hindi ako, parang imbis na pag-aksayahan ko pa sila ng oras, gawin ko na lang yung, let go ko na lang, sa kanila na yun. Parang ganun. Parang may mali din ako sa part ko na, okay, hindi ko siguro nakita yung part na yun ng task or ng trabaho. Na-overlook ko yun. Pwedeng mali sa akin yun. Parang hindi ko siya nakita na mali din ng company. Parang both side kaming may mali. Kaya nilet go ko. Pero naiisip ko, tangina kung nilaban ko yun. Pwede. I mean, feeling ko isa rin yung malaking reason kung bakit maraming hindi nagpapadole. Yung hindi worth yung hassle sa isip nila. Pwede. Kasi, ewan ko sa part ko kasi, kung magpapadole ako, parang ang dami ko pang iisipin about sa nila na ganto ganyan. Ang dami pang iproproseso. 'Di ba? Why not i-let go ka na lang tas move on din. Trabaho ka ng bago. Hanap ka na lang ng bago. True. 'Di ba? Parang mas okay 'yun. Wala kang bad blood sa nila. Wala ka rin Alam mo, minsan, tao. Yun nga, alam mo minsan, kaka-let go natin ng things sa parang it's not worth the hassle. Let go ko na lang, bigay ko na lang yun sa iba. Hindi rin natututo yung mga companies, not just companies, bosses and people na nakagawa ng mali
Kasi hindi sila binibigyan ng repercussions dun Yup. sa mga ginagawa nila. Mhm. Kaya maraming kupal na kumpanyang nagtathrive. Kaya may mga taong naabuso kasi walang nagre-reklamo. True. Bars, motherfucker. Tangina. Hindi dahil tayo or empleyado yung nasa bottom of food chain, wala kayong karapatan na ireklamo. As long as alam niyo yung karapatan ninyo, alam niyo na naaagrabyado kayo and go for it. Go for it. Basta nanggagaling to sa basta walang kakupalan involved. Yun lang. Basta feeling nyo naaargabyado kayo na Ano mo na yung agabyado? Na ano, EJ? Yun. Utang ina bulol eh. Pasensya na kayo guys, bulol yung bunso namin guys. Jay, kung okay lang distansya ka kay Matt. Kasi, Tinuturoan pa lang namin mag-talk si EJ. EJ, say mama. Wisit ka. Ayun. Pero sayang din yung kumpanya na, ano mo yung, naging, yung pinasukan ko, Bill, yung way back before. actually, sobra men, putang ina. Kasi, eto, bibigyan ko ng context yung kay Matt kasi for some reason, yung mga tao dito, ayaw na, parang birthright ang pagbibigay ng context. Tang ina. Sige, for the sake of Matt, bibigyan ko ng context yung sinabi niya. Si Matt may kumpanya dati. Almost 100k yung sweldo nila. Tapos sobrang chill lang. Work from home, work anytime. Actually, hindi work from home eh. Work Flexible. anywhere. Flexi time. Flexible. Tapos, data entry. Almost 100k. Diba, Matt? Data entry. Tapos, Ay, hindi na, oh, shut the fuck up. Sige na. Hindi siya data analyst, data entry lang talaga siya. Tapos, itong kumpanya na to, nag-spaghetti pababa. Ang problema lang, nag-spaghetti pababa kasi short-sighted yung mga nasa taas. Yun na lang. Okay. Ang problema is, contractor sila. Hindi sila Wala silang- employees. Hindi sila regular employees. Hindi sila employees. Period. Mas mataas ang bagsakan sa mga contractors kasi mas konti ang karapatan nila bilang manggagawa. Enlight mo nga ako paano yung contractor na yan. Paano yung... Yung nagbe-build ng System. bahay, di ba? Di ba may mga foreman? Yes. Ikaw yung foreman eh. Ikaw yung foreman eh. EJ, parang ikaw yung contractor eh. actually, hindi yun yung tinutukoy ko eh. Ano yun? Hindi tinutukoy ko yung, alam mo na yung scam. Putang Sana ina. kasi may context man. O sige, Dapat eh. ako na naman magbibigay ng context. Alam niyo yung OnlyFans. Parang ganun. Parang ganun. Pero sinuunang Nagbigay. version niya. Oo. Alin yung mga... Kumegel? Hindi, dude. Hindi, Ano yun yung hindi, mga, no? Kampra, ganon. Yung Hindi. love scam. Yun. Eto, Love scam? Oh. context. Parang Context. nakwento niya na yan dito. Anyway, bigyan natin ng context. So may Yung mga mga listener. nung sinuunang panahon, may mga websites kung saan magcha-chat kayo tapos may magpapanggap, magiging poser. So kukuha sila ng picture ng ibang babae, magpapanggap silang siya yun. Magpapanggap si Matt na siya yun. Sasabihin niya, "Baby, you wanna see my pussy? Send me 5k. I show you my pussy." Ganon, gumaganon si Matt. Unfortunately, Imagine mo may pussy tapos boses ni Macho. Boses Arabo. "Baby, you wanna see my pussy?" Come on. Pero babae yung profile picture, no? Oo. Feeling ko, yung mga ka-chat ni Matt, naamoy yung pagiging machismo niya. Kaya umaayaw agad. So, ayun, check ko pa kung sa kami mag-meet.
anong part ng Arizona or whatever shit. Those days. Anyway, Gano'n ka nagtagal dun, Matt? 3 weeks. Maybe. Hindi ko na kinaya. Ilang titi na nakita ko. Sabi ko, lalaki ako. Hindi ako babae. Ba't ako na-turn on? Oh my God, Matthew! Yun na pala yung sign. Kahit babae ako mismo, kasi nag-work din nga ako sa ganyan. 3 weeks ka, mas ako, Matt. 3 days. Hindi ko kinaya. Babae ako, ha? Tapos nakita mo. Ano yung Oo, nakikita mo, tapos rather? bukod. Tite. Mga tite. I mean, kahit Ay, sino no, naman sila. No, more on, yeah, tite, pero may ginagawa sila, naglululo sila. Ayun yung kinaayawan ko. Okay, makakita ng burat, pero yung naglululo sila. No. Kasi meron yun eh, ano na siya, Matt, diba? Nakaset na yung video na i-preview mo. Para kunyari ikaw yun. Para kunyari live chat kayo. Oh. Ganun yung work ko. Tapos, so okay na. Yung training, natagalan ko siya. Plus, yung training is 5 days. So, bali mga 8 days din ako doon. Yung nasa na kami talaga, feeling ko, ako na talaga yung nakikipag-interact. Sabi ko, putang ina, para na akong, ang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Sabi ko, ayoko na. Mataas kung sa mataas. $1 siya eh. Oo, for sure. Taas pa ng $1 siya. Tapos, siguro yung kung ano yung sinusweldo ng normal company, kaya yun ng 1 week. Ganun siya kataas. Kaso hindi talaga kaya. Understandable, dude. Understandable. Isa akong mainhin na babae, tapos ganun. Okay, so magsisinungalingan lang din naman pala tayo dito. Alam nyo guys, napaka-pogi ko. Tignan kaya natin to. So, speaking ng mga ganyang work, 'di ba, mas lalo siyang dumadami ngayong rainy season. Kasi alam niyo yung mga feels pag malamig, wet, and Actually. nasa bahay ka lang. Sige, Wet? may hot take ako dito. Hindi rainy season, hindi dahil malamig at maulan ang rason kung bakit mataas ang kantot sa Pilipinas. Kaya lang mataas ang kantot sa Pilipinas kapag tag-ulan. Kasi yung mga tao, imbis na sa labas nagjajakol, napapajakol sa bahay. I mean, alam mo, wala silang ibang Labas, girl! Not literally, motherfucker. Metaphorically. Ano tayo dito? High-level meron? intelligence tayo. Hindi. Meron nga ako nakita Ano to? bahana bill. Nasa salbabida. Naglalampungan. Nicole, please. Ha? Wag kayo ganyan ni Joseph. Oh my God, nakita mo kami, AJ. Bunso, tinatago namin sa yung bunso. Ay, oo, yung binibidyohan sa may bintana. Naglalampungan Yung habang bahana. salbabida sa baha. Kadiri Ay, hindi naman kami tayo. yun. Hindi kami yun. Sa gulong kami, te. Naka-float na gulong. Pero alam nyo, mas mataas daw yung birth rate pag bandang rainy season. Or maraming nabubuo during rainy During season. rainy season. Kasi maraming nanganganak ng February, tama ba? Yes. Pinapanganak ng summer, Oo. mga hot season. Kasi nabuo sila during rainy season. Tapos kumukonte or bumababa yung birth rate kapag rainy season kasi nga naman mainit pag summer. Diba? Hindi ko. Ulit. May Naguluhan ako eh. Ad. Ulit. Nabuo. Akala ko ba big brain lang Rainy tayo season. dito? Oh my God. Go. Nabuo ng rainy season. Siyempre, nabuo ka ng rainy season. Alangan namang ipanganak ka ulit rainy season, di ba? 1 taong kang nasa tiyan ng nanay mo. So, siyempre, ipapanganak ka ng summer or hot season, di ba? And then, kumukonti yung pinapanganak during rainy season kasi parang, alam mo, konti yung interaction kapag summer, kapag mainit. Gets mo na. Gets na. Kasi, Okay. sabi ni Bill,
Everyday kasi ako. Yun nga eh. Walang season. Hindi applicable yan kasi putang ina. Walang Regardless, seasonal eh. naka-aircon kami. May aircon naman eh. My God. Actually. Ganun din kami. Aircon naman eh. Ikaw Parang ba? nasa walang mga aircon, guys. Ano ba Ah. naman? Gusto nyo, Parang gusto nyo yan, magkaroon ng pera pang Regardless. pa-aircon. Magpadole kayo. Gago. Sa mga girls natin dyan, or kahit nasa guys, gusto nyo magka-aircon? Find Matthew. Eh. Recently more into Eh. guys. So pero sa tingin nyo ba yung rainy season effect nararamdaman nyo or umaano sa inyo? Applicable sa inyo? Hindi siya In what way? applicable. Ano ulit? Ano ulit yun? Putang Yung ina. rainy Possible season in effect. O sige, mas mataas bang kantot nyo ngayong tag-ulan? Depends. So hindi. Ako hindi. Ako, wala akong Wala namang ano sa amin eh. Walang mainit, walang Oo, malamig. walang weather ano eh. You see, I'm very lonely. Kawawa naman si Matthew. Nakakainis yung mukha ni Matt. I'm almost 1 month. No action. Guys, inaanyayahan ko kayo manood sa YouTube channel na ba? namin. Hoy, Parang wala pang Yung 1 itsura ni month. Matthew. Bakit? Alam mo Diba kung kailan yung huling nag-inom- kantot niya? Oo, yung nag-inom kasi tayo, 'di ba? Umiga kami sa kama ni Mark. Oo. Oh. Day amoy sunrocks. Sabi si Mark Bell nga, ang sarap ng higa eh. At saka, Sabi di ko, ba, iba yan ng anong oras na yun kasi pauuwiin pa ni Oo, Matthew. may pinauwi siya, 'di ba? Wala pa tayong Oo. 1 month. May Wala pinauwi pa siya. 1 month. Wala pa. This July lang din yun. June. Oh, again guys, sa June mga katapusan. for context, nagiinuman kami kina Matthew. Tapos nag-set na kami, nag-usap kami anong oras. Sabi ni Matthew, wait lang. Kasi, Papansin mag-aantay pa ako. siyang umuwi. So, dun yun na. Hindi umuwi. June nga, mag-July pa. Mga roughly katapusan. June 26 Oo. na. O, 1 month. Wala kang 1 month. Ay, 1 month sakto. Oo nga. Happy Happy month, sorry. Gago. Kaya napansin nyo, pag naglalaro tayo, parang, Matt, may ganito ka. Ha? Ano yun? Ano yun? Kaya pala mainit ang ulo. Mainit ang ulo kasi hindi pa pumuputok yung isang ulo. Eh, Kaya pala. Yun pala yun. Guys, parang awa nyo na para mapayapa yung paglalaro namin. Please. Sinong available? please. Para hindi galit si Foreman. Hindi. Sa mga Magpi-PSA may ulit tayo. pagnanasa kay Matt. Gusto niyo bang mag-orgasm? Look at me. Gusto niyo ba mag-orgasm? Gusto niyo ba No. maging masaya ang gabi niyo? Nandyan si No. Matt. Find Matthew. Kumakain ng Ay, kuday. Sabi mo kasi burat. look at me. Tapos, ganyan yung tanong mo. Eh di no. Sorry. O sige, pikit kayo ng mata. Kakausapin ko yung mga nakikinig sa atin. Si Matt, 2 ulo ng burat. Si Matt kumakain Dragon sideways. yarn? Puta, 2 ulo. What the fuck? Nag-motorboat to. Go! Yung laway ni Matt kasing lapot at kasing dulas ng Easy Gel. Ano My pa? God. Ako lang, PJ. Kaya pala, Ano to? kaya pala yung ano, Yung kaya pala nung pumunta tayo sa kanila, yung iniinom niya. Sabi ko, bakit ang daming gel dun sa side ng baso? Ha? Yun pala yun. Easy gel pala nga. Wala na ako nun. Pero guys, aside from sa rainy natin ngayon, aside sa kantot, ano pa yung mga feels na lumalabas kapag rainy season? Cold weather. Inis. Inis. Kasi yung butas ng bubong, kailangan ipagawa. Tapos, di nga ako mapasok. Kailangan ko pa magpagawa. Ano ipapagawa ko? Butas na bubong, butas na bulsa, ganun. Oo, Oo, actually, te. mahal ang At gulay saka- ngayon.
Para tayong langgam pagka rainy season dapat eh. Kaso lang, alam mo yun, ang mahal ng lahat. So, hindi ka makakapag-imbak talaga dahil. Tapos yung damit pa namin, amoy alam mo yun, yung dinatuyo, kahit anong downy na yung binili namin. Pag, yung washing namin is yung na lang, isasampay mo na lang. Kaso parang hindi siya maganda. So, ngayon ang ginagawa namin is mano-mano. Mas mabango siya sa ganun. Puno din ng Hindi laundry shop. dryer na. Ay, isa pa yan. Ay, gago. Eh, ang daming Nakalimutan ko magpa-laundry pagka-rainy kanina. Yari ka. Salamat. Yari ka. Wala kang damit. Yari ka. Ano ang mga laundry shop. Nag-ikot ako kahapon. To be fair, So- next, dulo ng Pilipinas yung sa inyo. Dito sa sibilisasyon, may more than one laundry shop nearby. Okay? Uy, puno din. Kaya nga hindi ako nakapagpa-laundry. Nix, eh. Oh, Nix, see? Nix, wala ka ng panting tuyo, ha? Ate, sabi ko sa'yo sa PM kanina, secret lang. Hindi naman sinasabi mo. May teknik ako. Sabi ko kay Heaven. May teknik ako dyan. 'Di ba wala na kayong brief o panting tuyo. Walang malinis. Wag na. Don't. Actually, I did once. Putang Pumasok ina. ako nang wala. O, tangay na. TMI, Putang Nix. ina So, naman. naman yung papasok ka, Nix. Tanggap naman namin, kahit naman ako, hindi ako nagpapanty sa bahay. Pero huwag naman I was planning to buy one, sa may nearby. Tangina, joke Then- lang dapat yun eh. Hindi Seryoso na. din. I was planning to buy nearby. Kasi, naalala ko, hindi na pala ako mag-shift doon sa Kabihasnan. Dito na pala ako mag-shift. Nearby is eto lang din area. Sarado na ang lahat ng shop. Sabi ko, okay lang. Malapit lang naman. O, isa 7-Eleven, ha? May mga disposable panties. Ayoko ng disposable. Ang hirap magbiro sa inyo, so totoo pala talaga. Basta kay Ate Nix, totoo yun. Ayun. Oy, pero siya, share ko lang. Siya, anong tawag dito? Refreshing. Advisable. At saka advisable din naman talaga ang walang undies. Kasi nga, pag may undies ka, iitim singit mo. May question ako Pag para sa sa bahay. inyo. Total, nandito na lang tayo sa topic na to. Anong mas preferred nyo, personally gamitin or para sa partners nyo? Tighty whities o boxers? Boxers. Matt, ikaw? Pinapagamit ko sa babae. Pero active listening, okay na. Anong ginagamit mo? Tighty whities o boxers? Boxer. Ikaw, EJ? Boxer. Okay. At least, tama yung crowd na pinuntahan ko. Tama yung mga acquaintances ko. Kasi, Bakit? Sila din, tanungin mo. Pa-comment mo naman. kayo, ikaw, tangina mo ka. Anong suot mo ngayon? I-comment. Wala. Gag. Comment mo. Nakikinig ka Tangina na ka. nakikinig. Pag- Mukha ka ng shit. Pag di ka Meron- nag-comment tapos nakikinig ka, ibig sabihin yung tighty whities mo may may skid marks pa. True. Uy, uso naman ang panty liner. Para wala naman. Yan, guys. Meron mang suot o wala, i-comment mo. I-comment mo, tangina mo. Ha? Hindi, natanong ko kasi may nakatrabaho ko. Guy siya, alam mo yung okay naman siya. Hindi siya gwapo, di siya pangit. Normal ang datingan. Ayos lang yung forma. Very casual. Yumuko or umupo, nag-squat. I would say na normal din makakita ng butt crack, diba? Lalo na for guys. Pero siya, naka-tighty whities na nga, bacon na nga, okay nang ina, butas pa. Oh, parang, chong, sumisweldo naman tayo. Bakit ka naman ganyan? Pumapasok Uy! ka dahil. May ganyan kasi na mas comfy sila sa mga luma than Oo. sa bago. Dude, ako din. May parang 12-year-old boxer na akong nandito pa rin. Hindi ko na ginagamit, pero gusto kong nakakita ko pa rin siya. Pero hindi naman siya mukhang basahan. Hindi pa siya. Touch ka ba doon? Touch ka ba doon sa 12 years old?
Boxer. Oo, dude. Puta. May, Ano na yun? may sentimental value. Grade 3 na yun ngayon. Inaamoy-amoy pa niya. Uy, pag-graduate na ng high school yan, Bill. Tong ino, hindi pa naman. Wala pang 18 tong boxers na to. Gago, 12 years old. 12 years old, pag ano na yan, malapit na yung graduate. College na yun eh. Ganun ba? Di, Gago, 12 years old? 12 years old, high school na yan. High school pala. O high school. First year yung high... Gago, 12 years old is grade 6. Oh, pa high school. High school. O tara, magsapakan Sorry. tayo. Ano ba? Sige, 12 years old ako, high school ako eh. 12 ka na? Nag-12 ka na? I mean, 12 na po. Masha, pwede ba yung balik sa ano? High school ng 12. Pwede bang bagong gising energy ulit? Please, naiinis ako eh. Okay, balik Okay. ng ano. Matt, ikaw ba yan? Ganun yun, EJ. Ganun yun, EJ. Modulation ng boses, ha. Balik sa'yo, EJ. Ha? From, Bakit naman sa akin? Oh, context. from Context. taas. Context kasi si EJ, guys. Isa lang yung ano niya, very consistent. Iisa lang yung tono ng boses niya, laging Akala ko isa lang boxer niya. is ganon. Hindi. What the fuck? Walang malungkot, walang masaya, iisa lang. Yung tipong, Yun lang ngayon. guys, sorry, may sad news ako. Yung mama ko namatay, guys. Talaga ba? Oh? Anong nangyari? Ganun siya. Ganun siya, guys. Tangina, guys eh. Alam niyo yun? Pag malungkot si EJ, hindi guys eh. Malungkot ako ngayon eh. Iisa lang, consistent. Kulang, Well, kulang. comment ko si EJ dun kasi consistent siya. May kulang ka dun, Masha. Hindi, Ano? hindi talaga, guys eh. Malungkot ako ngayon eh. Tama ba? Ito may validation. Gago. Ba't nalulungkot ako? Kuwang-kuwa niya, gago. Tangina mo, Bill. Wisit ka. Kinwestiyon yung nararamdaman. Puta, may validation. O siya, Ay. itigil na natin to. Para sa mga nakikinig ngayon na may trabaho, again, dole at your own risk. para sa Happy mga to serve nga yan. para sa mga nagtatrabahong magsasakripisyo, lusong at your Saludo own kami risk. sa inyo. At para sa mga nasa bahay na nakikinig ngayon, kantot at your own risk. Stay yan? well. Ano sa inyo tayo yung mantra mo? Alin? Yung bago na buo si Ino? Ano yun? Yung penento mo, yung bago na buo si... Ano yun? Yung dasal? Ah, Dasal muna bago salsa. prayers. Hindi. May kanento si ate, nakalimutan ko yung tagline niya dun eh. No, pull out and prayers. O siya. May sasabihin ako. Kung wala kayong padasal, gumamit kayo ng ganito. Uy! Oh my God, Machu, nakalimutan mo. Dapat mag-ano ka, mamimigay ka ng condom sa ating mga, Nagamit niya na. ano, Nagamit na. chosen listeners. Nagamit. Ay, meron pala ako, guys, speaking. Kasi 'di ba nangako ako na ako ha, ewan ko yung kay Macho hanggang ngayon di pa niya pinamimigay. For context bago tayo matapos. Sabi sa akin ni Mark Bill, ubos na yung stock namin dito. So sabi niya, bumili ka sa Mercury. Kasi mas okay yun doon. Sabi ko, sige bumili ako. Tapos sabi ko, magkano ba isa nun? Sabi niya, mga around 50, ganun. Tapos sabi ko, sige bibili ako. Pagdating ko sa counter, dun sa pharmacy, sabi ko, pwede po bumili ng ganitong condom, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, sige ma'am, ano siya, ganito. Ito yung price niya. Tapos sabi ko, okay, isa po. Isa. So, nasa utak ko, isang peraso siya. Tapos sabi niya, yes po, ayun yung price niya. Tapos sabi ko, sige po, pabili ako mga 5. Tang-ina, kaya pala sabi niya, ha ma'am, 5? Tapos sabi ko, opo, 5 peraso. Binigay na niya. Tang-ina, pagtingin ko guys, 3 peraso pala isa. So, 15 peraso yung nabili ko na. Ano yan? Ayan ko. Ano yan? Sensation? Yan. The fuck?
Ayan, 3 peraso siya. So, isa. So, 15 pieces yung nabili ko. So, dahil marami to, mamimigay ako ng yung dalawa dito, bibigay ko kay Matthew. Si Matthew na bahala mamahagi neto. Pwede yung isa, used. Ako din, pengi. Pengi Sige. ako. Ito. Marami siya, guys. As in, maras. So, pamimigay ko to dun sa mga hi sa mga fans namin dyan. Kay na Camille. Yan. May utang pa si Matthew sa inyo na Gago, kondo. dapat di ka nag-name drop. Sasabihin ko sana, hi sa mga fans, sana tuyo kayo pero pabasa ang panty nyo. Tapos nag-name drop ka. Tangina. Babae pa. Wala na. Nag-name drop ka pa. Kung nasa ibang bansa pa yung asawa niya. Aantayin niya. Aantayin niya pa yung gamitin yan. Expiry date naman niya Kams hanggang 2029. So, may chance pa din na magamit ang asawa mo. What the fuck? Alam nyo, So, siya. tigil na natin to. Poking yun eh. Yeah, itigil na natin to. Ayoko na makakarinig ng mga ganyan. Alam niyo Oo naman. nga. Samantalang kaka-pray ko pa lang. Wala, magpe-pray uli ako. Oh my God. Yun eh. Again, my name is... Ako si Bill. Ako si Masha. O si EJ. My name is Nix. And I'm mad. Maraming salamat sa pakikinig ng Exit Interview Episode 10. Don't forget to like, follow, subscribe kung saan man kayo nanonood. Meron kaming Spotify and YouTube accounts. We upload videos as much as we can. Iwet! Hindi busy si Iwet, Foreman. guys. Basta, Tita. mas magiging consistent na uli kami sa pag-upload kasi hindi na kami busy. Bye!